Magandang araw mga kasama. Dahil ongoing ang ginagawa natin ng mga biga para sa second floor natin, so pag-usapan natin ito mula sa plano hanggang sa aktual na paggawa. Magandang araw mga kasama. Dahil ongoing ang ginagawa natin ng mga biga para sa second floor natin, so pag-usapan natin ito mula sa plano hanggang sa aktual na paggawa dito sa ating project. Unfortunately, gagawin natin to ng walang batikang steelman dahil naka-assign sila sa ibang mga project natin. Kaya naman, gagawin natin ito na kasama ang mga tao natin na baguhan pa lang bilang steelman. Ito ay disadvantage sa atin, pero may advantage din naman at the same time. Disadvantage kasi iba ang kilos ng talagang steelman, kaya asahan na may setback talaga in terms of accomplishment or labor production rate. Pero ang advantage, makaka-develop tayo ng bagong set of skilled workers at through time, makakasabay din sila sa galaw ng mga tunay na steelman. So, nasa learning process tayo at the same time, at syempre, may bagong matututunan ang ating mga kasamahan na mga manggagawa. So mga kasama, ito yung mga salarin dito sa ginagawa nating gusali. Yan, ito mga to. Pupowi ano? Yan. So ito kasi may mga detail tayo ng plano. So wala po tayong steelman dito. So itong mga salarin na to, yan sila. Sila yung kakana ng mga bakal natin. So kailangan kasi pare-parehas na may alam sa bakal. So 0-0 tayo from beginning, kasi yung bandang dulo, so ni-redesign natin yan dito. So may tayo na 2 meters dyan, ito 2 meters yan. So later on, isa-isahin natin yung mga detalye ng bakal nyan, yung main bars saka yung kanyang mga anilyo. So ito yung column dito, ito isang column. Ngayon, ito yung mga detail ng section ng mga beams natin. Okay? So may cutting list tayo. So ito, dito kayo lahat. So ito yung cutting list natin, ha? Ito yung arrangement ng mga bakal. So meron tayong top bars dito. Then ito yung mga extra bars nya. So may bottom bars tayo dito, mga extra bars. Nasa yung plano. So para mas clear. Yan. So ginawa natin ng cutting list. Ito po yan. So ito yung pinaputol natin sa kanila at pinabend. So base sa design natin. So makikita natin, ito na siya. So yan na yan. Kung isa-isahin natin, tara dito. Yan yung bar A, nasaan? Yan yan ang bar A natin. So ito yun. Tapos bar B, yan. Yan. Bar C, yan. Saka yung bar D. So yun. Mula sa dulo, nandun naman yung bar J. Tapos yung ating bar I. So same to nito, bar I din to. Yan kasi yung extra bar natin. Tsaka yung bar H. Nga, for bottom bars, so ito yung bar E. Yan. Ito yung bar F. Itong mahaba na to, buong 6 meters yan. Tapos bar G. So yan.
Tapos may mga extra bar tayo. So ito yung bar I, tsaka yun yung isa. Turo mo isa. Yan. So ito yung mock up ng ano natin, yung bakal para sa beam 1. Since mga first timer to na Steelman, ngayon nag-aaral pa lang sila ng actual installation. So nagma-mock up muna tayo bago nila yakit yung actual na pagbabakal. Kailangan natin ang mock up para makapag-fabricate na ng bakal at para alam na nila ang iba't ibang haba at hugis ng ikakasa nilang mga bakal. Pero bago natin gawin ang ating actual na biga, pag-usapan muna natin ang theoretical na aspeto ng mga biga. Kung bago lang kayo sa channel natin, at di pa ninyo napanood ang nauna nating mga discussion about sa mga biga, click nyo lang ang link na ito dito sa taas para sa karagdagang impormasyon. Dito sa beam diagram na ito, makikita natin ang different reaction sa iba't ibang bahagi ng beam base sa applied loading. Nasa red portion ang approximate locations ng zone under tension, habang nasa blue naman ang under compression. Theoretically, tulad ng nakikita natin na sagging o yung pagsag ng ating beam, exaggerated lang siya para mas ma-visualize natin ang behavior ng beam under loading. Ang beam ay nagbe-bend downward due to gravity loading. Dahil nga sa sagging na ito, nadidevelop ang bending stresses. Kung kaya, kailangan ang mga bakal to counter this bending stress. At ang dahil nga sa tensile stress na nadidevelop dito sa ating tensile zone, maaaring magkaroon ng cracks sa mga bahaging ito. Ang solusyon? Dapat mag-provide ng main reinforcing bars o ito yung ating mga longitudinal bars to resist the tension. Generally, this is the standard for the extra bars o yung tinatawag nating cut bars sa top and bottom portion ng beam. Sa previous video natin, ang size at dami ng mga main bars ay malalaman base sa requirement ng design o base sa bigat na dinadala nito. Kaya, makikita natin may 4 tayong pangunahing mga bakal. 2 sa corner dito sa itaas at 2 sa corner naman sa ibaba. At may tinatawag na extra bars o cut bars na siyang kailangan naman para masatisfy natin ang design. Mayroon tayong tinatawag na middle third, ito yung 1/3 ng span, bandang pinakagitna, at end third, 1/3 ng span mula sa poste. Sa end third, matatagpuan ang negative bending moment. Kaya, ang bakal dyan ay under tension o pahatak ang puwersa. Dahil nga sa bending sa topmost part ng ating biga. Dito makikita ang mas madaming bakal dahil ito ang magre-resist ng negative bending moment. Dahil nga ang most design option ay singly reinforced beam design. Ang rebar sa bottom ay magsisilbing hanger bars lamang. Although sila ay continuous bar, and at the event of earthquake, sila naman ang magre-resist sa lateral load na dulot nito. In a way, ang isa pang type ng pagdidesign ng ating mga beam ay yung tinatawag nating doubly reinforced design, kung saan ino-consider natin yung reinforcement sa compression zone
ng ating mga biga. Pero magpo-focus tayo sa singly reinforced design dahil ito ang malimit na ginagamit ng mga designer natin. Samantalang sa middle third, ang maximum na moment ay nasa lowermost layer ng ating biga o sa ilalim na kung saan ito ay may positive bending moment. Kaya ang main reinforcement ay makikita sa bandang ilalim. Ang bakal sa ibabaw ay continuous bar o corner bar lamang na siyang sumusuporta sa anilyo natin. At nagsisilbi din itong hanger bar para may pagkapitan ng ating anilyo at main bars sa bottom part ng ating biga. Kaya may minimum tayo na 2 top bars at 2 bottom bars sa ating mga biga. Ang size ng main reinforcement natin ay maaaring 12mm, 16mm, 20mm o higit pa. So option po yun ni designer kung ano yung eksaktong bakal na dapat nating gamitin. Take note, ang clear spacing between layer of rebars shall be 25mm. Minimum po yan, tulad nito. Para magkasya po ang ating mga aggregates na usually yan ay 3/4 ang size ng ating aggregate o yung ating graba. Pagbiga ang ating pinag-usapan. Although at the discretion of the engineer, pwede naman siyang gumamit ng twin bars o yung pagsasanid ng 2 main bars instead of separating them in 2 or more layers. Kasi in theory, kapag mas malalim ang effective depth ng beam, mas mataas ang resistance ng beam sa loading. Kaya ang twin bars o minsan bundle bars ay mas advantageous option instead of layering. Clear spacing of rebars in horizontal layer shall be minimum of 50mm. So ito yung kadalasan na nag-govern sa design. So, for example, meron tayong 16mm na main rebars. Ang total na width ng ating beam ay concrete cover na 40mm both sides plus 10mm na stirrups diameter both sides plus 16mm na rebars, so dalawa yan, plus 50mm na clear spacing equals to 182mm or say 200mm. So by trial and error, we have a total depth ng ating beam to be twice of the calculated width, which is equals to 400mm. So nilalaro po yan ng mga designers natin. So kung ano yung appropriate na depth based doon sa ating width. Okay? Now, let's check the highlighted rebars. So, bakit nga ba in design and actual construction ay putol na yung part na to? Bakit nga ba natin pinuputol ang ating mga bakal dito? Bakit may tinatawag pa na extra bars? So, ito po yun. Ang dahilan po ay sapagkat ang portion na ito ng biga ay hindi na nangangailangan ng madaming bakal. Kung itutuloy-tuloy natin ang mga bakal dito ay nagsasayang lamang po tayo. Hindi na po siya economical. Ibig sabihin magastos. Kaya, putulin na lang natin para mas makasave tayo. Yung mga save natin, pwede natin magamit pa pang-splice sa ibang portion ng ating mga biga. Saan naman tayo mag-terminate ng ating mga extra bars? Para maintindihan, ang haba ng ating mga extra bars ay nakabase sa design na kung saan ang basihan ay ang point kung saan makikita natin ang point of inflection. Ano nga ba itong point of inflection? Sa design, ito yung point kung saan makikita natin na zero ang bending moment. So wala pong moment ang portion na ito ng ating beam.
So, sa design, basically, ang termination ng ating mga extra bars ay dapat na, so yung L over 4. So, L, ito yung clear span natin. Plus, ano man yung highest dito sa tatlo. So, yung unang option is yung effective depth ng ating beam. Or 12 dB. Or yung 12 times yung diameter ng ating main bars. Or clear span divided by 16. So, kung ano yung malaki dito sa tatlo, yun na magpi-prevail. So, kadalasan ang nakukompute natin ay yung effective depth ng beam. So, yun yung kadalasan na nag-govern. So, ang ating termination ng ating mga extra bars ay L over 4 plus the effective depth ng ating beam. Pero kailangan pa rin natin i-compute yung dalawa pang criteria. So, para safe tayo. Samantala, ang cut bar natin sa mid-span ay governed ng sumusunod. So, kung sinasabi na sa point of inflection, so balikan natin again sa point of inflection. Sinasabi na hindi na kailangan ng reinforcement kung tutusin. Kasi nga zero na ang moment natin. So, bakit pa natin susobrahan? Bakit mayroon pang extra na length ng ating main bar sa actual na construction and even dun sa design? So, bakit nga ba kailangan pa ng embedment length na lagpas sa point of inflection? So, although it is possible to cut off bars in zones where they are no longer required, when considering economic advantages, minsan kailangan din i-consider ang komplikasyon sa design at construction. So, mas mainam na i-extend ang cut-off bars beyond point of inflection to ensure adequate band between bars and concrete. Okay, so yung maikling dinagdag natin, so may malaking factor po ito sa tibay ng ating ginagawang biga. Okay, malinaw po yun. Now, let's go to rebar splicing. Saan nga ba tayo dapat mag-splice? Again, mayroon na tayong previous na discussion regarding this one. And kung gusto nyo balikan, click nyo lang yung link na ito dito sa taas. So, para mapanood nyo yung discussion natin dito. So, pasadahan lang natin about sa rebar splicing. Sa top bars, dapat within sa middle third. Hanggang dun sa mid-span ng beam tayo mag-splice. So, iwasan na mag-splice malapit sa column. Dahil dito mataas ang negative moment or yung tensile stress sa ating mga beam. Okay? Sa mid-span naman, ay iwasan na mag-splice dahil maximum ang tensile stress dito o yung positive bending moment. So sa mid-span, mataas ang ating tensile stress dun sa ilalim ng ating beam. So kaya sa ilalim na yan, bawal na bawal pong mag-splice. Okay? So mga kasama, ito yung ano natin, yung splice. Ito yung rebar splice natin sa top bar. So kung mapapansin ninyo, so nandito siya sa middle third ng span ng ating biga. So as per National Structural Code of the Philippines, so dapat ang ating splice zone sa ating biga sa top bar ay within dun sa middle third. So kaya dito natin ilagay.
minimum 40 times bar diameter, yun po yung splice length natin. Ito. So kung yan ay 20 mm diameter, so times 40, so meron tayong 800 mm na splice dito sa middle third ng ating top bar. Kung mapapansin ninyo, so may extra bar tayo dito, tinatawag natin na extra bar, para ma-comply natin yung requirement ng design. Kailangan magdagdag tayo ng extra bar. So mayroon tayong minimum na 4 1, 2, 3, 4 na continuous bar, tapos may extra bar tayo. So extra bar na yan ay kailangan para ma-meet natin yung requirement ng design na kung ano yung number ng rebars na kailangan natin. In this case, for this beam, this is beam B1. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So may 5 20 mm na rebars. So dito malapit sa column natin, and 2 continuous bar doon sa ilalim. Ito. So may cantilever tayo dito. So originally yan ay 1 meter, then nag-decide na gawing 2 meters. So para magkakaroon dito ng balcony na 2 meters ang width, so kaya nag-redesign tayo. Siguro later pakita natin yung paano natin yung kinompute, yung basic na computation ng pagkuha ng size ng ating cantilever beam at ng required na number of rebars. So yan, hanggang doon yun. So itong portion na to, ito ay balcony na 2 meters na ang width. Okay. So ang tawag dito mga kasama, pag dalawa lang, so ito yung twin bar, twinned, so magkakambal. So ginagawa natin to para hindi magkaroon ng blockage dito sa ibabaw, kasi limited lang yung area natin sa ibabaw. Kailangan kakasya rito yung aggregates natin. So ang solution dito para magkasya, hindi pwedeng ilatag to ng hiwalay para masatisfy natin yung requirement sana ng plano, pero kailangan nating ayusin sa site para ma-meet natin yung requirement na kailangan pasok dito sa ibabaw yung aggregates natin. So kaya ititwin mo siya. Ngayon kung masyadong maraming bakal, so ang ginagawa nila ay yung bundle siya. So 3 naman to pagka bundle. So 2 plus may isa pa. So 3 bakal yung magkakayakap o magkakasama. So in this case, so naka-twin tayo. Twin bar siya dito sa magkabilang kanto at may isang extra bar do sa gitna. Okay? So total of 5 rebars para ma-satisfy natin yung ating plan. Okay? So ito yung part ng cantilever beam natin. Yan. So yung ating top bar, so nakapatong siya dun sa ating girder. So dun sa part na yon. So kulang pa siya, so hindi pa natatapos yung sa cantilever natin. So ito pagka may 2 layers tayo ng rebars, so kung may 2 layers ka, so dapat minimum yung gap dito siya ay dapat ay 25 mm pagka 2 layers yung bakal mo. Okay, so yun ay to allow yung mga 3/4 na size ng aggregates na pumasok dito pag nagbuhos tayo. So monolithic ang gagawin natin buhos. So unahin natin yung
part ng column na natira, then yung itong beam tsaka yung slab. So again, ito yung twin bars natin. So sa apat na corners meron tayong continuous bars, dalawa sa top, dalawa sa bottom. Then nag-add tayo ng extra bars, ito, tsaka yung silalim. So para pagka siya yung aggregate dito, so kailangan natin i-twin. So yan, kambal na bakal. Ngayon, pagka masyadong madaming bakal naman, ang ginagawa ng iba ay yung tinatawag natin na nakabundle siya, bundle of 3. So pag dalawa, twin. Then ito yung isa sa gitna. So basta make sure natin na yung gap na to magkakasya yung aggregate natin dito. Okay. So yun naman ang purpose kaya natin ginagawang twin, para kasi pag nilagay mo dito sa dito yan, naka horizontal sila. So liliit na yung spacing natin dito, yung gap. So ang tendency baka hindi na kumasya yung mga bato natin. Okay. Yung mapapansin nyo dito sa middle part ng top bar, so nandito rin yung splice natin. So ito yung kahabaan ng splice. So again, sa top bar, so ang ating recommended na location ng splice ay dito sa middle third ng ating span. Okay.